Magandang gabi sa ating lahat. Kamusta kayo? Ano tayo na? Kamusta? Taon mo? Kamusta? Ay naman. Pando. So napakinggan natin sa gospel, no, na may isang magsasakang mga hasi. At imagine natin na tayo yung mga binhi na dala-dala ng mga hasi. Ang binhi na inihahasi ay ang salita ng Diyos. At ang mga binhi namang nalalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit sila ay madaling bumibitaw sa Panginoon. Ang mga katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng buong halang. Pero hindi ito tumitimo. Ang lalim. Or yung parang tumatalab or yung parang humihula sa kanila. Kaya hindi sila nagtatagal. Kaya pagdating ng kasi tao eh. Kaya pagdating mo kaya pagdating ng pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad siya sumusunod. Lord help. Ito namang mga katulad ng binhing nalaglag sa matitinig na halamanan. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit sa alalahanin sa buhay or pagkasilaw sa lapi o kaya ay pagkahumaling sa ibang bagay, ang salita ng Diyos ay nawawalan ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi ito nakakapangunawa. Ito namang kahulugan ng mga binhing nahulog sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namunga ng masagana. May tig sa 100, may tig sa pagtig, 6 na po, at may tig 30 butil ang bawat buhay. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y namumunga dahil sa pagkatiyaga. So, ako example, is akong binhing nahulog sa matinig na halamanan. Ako ay maraming alalahanin at dahil na rin sa nakasisilaw na pera, nakakalimutan ko na ang Diyos or yung pag-serve ko sa Kanya. Kaya't minsan nawawala na siya ng puwang sa puso ko. Hanggat sa hindi ko na nararamdaman. Imbis na lumago ako, kagaya ng binhi na nalaglag sa matabang lupa, ako ay mas lalong nalanta at nawalan ng buhay sa aking pagsiserve. Dahil sa hindi ko na ina-enjoy at ang tingin ko na sa pagsiserve ay isang trabaho at dagdag pa sa alalahanin ko para sa pang-araw-araw. Ikaw, saan ang goal mo? Ako syempre maging binhing, naging malago para sa ibang nangangailangan. Saan natin naman maaaring tulad ang sarili natin sa mga binhing ito? Ikaw ba ay ang binhing nahulog sa kalsada na halos isang iglap lang ay nawala na agad sa piling ng Panginoon? Or ikaw ba ang binhing nahulog sa batuhan at sa onting panahon mo lang kayang mabuhay kasama ang Diyos? Ikaw ba ang binhing nahulog sa halamanan, sa matitinig
at madaling mahulog sa patibong ng mga demonyo. Dahil sa pagnanasa na maging mayaman at maging malakas. Ikaw ba ang binhing nahulog sa matabang lupa at ngayon ay inaalagaan at iniingatan ang mga natututunan at upang mas maparami pa ang ating bunga? So, ayun, no? Pwede tayong mag-reflect or pwede nating ipagdasal kung alin ba tayo or ano ba yung goal natin na maging kagaya ng isang binhi. Tayo ba yung binhing nalaglag sa matabang lupa na handang tumulong sa iba? Or isa tayo sa mga binhing nalaglag sa matitinig na halamanan kaya tayo ay nahihirapang mauna? Amen. Ay, sa guide question pala. Kung ano yung naka-extract sa guidelines or pwedeng sa song or sa readings. Then number 2, ano yung mensahe? Ano ang mensahe sa akin ng Panginoon? Yung sa number 3 is paano ko isa sa buhay